sa lahat ng Maginoong magmamahal. Maraming salamat po sa ating mga viewers na nagbibigay ng kanilang mga comments, suggestions, pati yung mga questions na nagbibigay sa atin ng topic na ating pag-usapan. Nagiging interactive na po ang ating program. So halimbawa, tignan natin yung iba na nagbibigay ng kanilang mga questions. Halimbawa, maraming salamat dito kay Skipper 23 Ball. Ang kanyang tanong, Doc, ang Coryza pwede ba ibigay 4 weeks old? At pwede ba itong isabay sa ibang bakuna tulad ng Fowlpox, Lasoto, or Gumboro? Salamat. So, thank you Skipper 23 Ball sa inyong katanungan. Ang Coryza, binanggit ko nung nakaraan, ito ay bacterin. Sabi ko, mas mainam ibigay 6 to 10 weeks of age dahil ito yung height of immunocompetence. Ito yung height na pwedeng mag-respond ang manok doon sa mga bacterin. Sabi ko nga, pag yan ay vaccine, yung bakuna galing sa virus, mabilis mag-respond ang bakuna. Pag live, in 2 to 5 days, may local immunity. In 2 weeks, may systemic immunity. Pero pag bacterin, matagal yan. Umaabot ng 4 to 6 weeks bago umepekto. Kaya sabi ko, pinakamaganda ay 6 to 10 weeks of age. Pero, dahil gusto mo ay 4 weeks, mapaaga, ang tanong mo kung pwede, yes, pwede. Dahil pag ibinigay mo ng 4 weeks, magte-take effect yan about 4 to 6 weeks after vaccination. So, 4 weeks, di 8 weeks na siya, hanggang 10 weeks. Ito na, mataas na rin yung abilidad ng manok na mag-respond sa bakuna. So, pwede. Kung may history ka ng Coryza sa iyong farm, kaya gusto mo maaga ang vaccination. Importante lamang na bigyan mo siya ng booster shot 4 to 8 weeks after the first shot. Depende sa klase ng bakuna. Kasi may mga bakuna ng Coryza na gusto nila, ibigay mo yung booster 4 weeks after. Yung iba naman 6 weeks, yung iba 8 weeks. So depende sa klase ng bakuna, yun ang sundin mong programa. Ang katanungan mo, pwede bang isabay yan sa Fowlpox, sa Lasota o Gumboro? Yes, pwede isabay kahit alin dyan. Sa dahilan na pag binigay mo ang Coryza, halimbawa intramuscular sa dibdib o kaya subcutaneous dito sa ilalim ng batok, mag-ingat lang na huwag tamaan yung muscle o yung mga nerves dyan, kaya sa ilalim ng batok. Ang receptor site ng Coryza ay kaiba sa receptor site ng halimbawa Lasota. Ang Lasota, pag pinatak mo, ang receptor site niya ay nandyan sa mata, papasok doon sa tinatawag na nasolacrimal tube, nasal, naso, lacrimal, mata. So, yan ay dadaloy doon, papasok doon sa lalamunan. Kaya makita mo, pag pinapatakan mo ng bakuna yung manok, gumagano'n yung tuka niya, gumagano'n, parang ninulunok. So, ang receptor site ng Lasota ay mula sa mata, ilong, lalamunan. Ito yung upper respiratory tract kung saan magkakaroon siya ng local immunity. Yung Coryza mo, na ibigay mo sa breast muscle o dun sa may batok, hindi sila maglalaban. Ganon din ang Fowlpox. Ang Fowlpox, tinutusok mo sa wing web sa may pakpak. So, walang interference doon sa Coryza. Yung Gumboro, pag yan ay ipinainom mo o ipinatak mo sa dila, pupunta yan sa bituka hanggang sa bulsa, sa malapit sa puwet. So, wala rin interference doon sa Coryza. So, pwede na isabay ang Coryza doon sa Lasota, doon sa Fowlpox, o doon sa Gumboro. Ang malaki rin pagkaiba, live yung tatlo, yung Coryza ay killed vaccine. Sana sa iyong kaibigan ay malinaw ang ating naibigay na paliwanag. Maraming salamat sa iyo. Tignan din natin itong concern ni Cards Duke 72. Ang sabi niya, good PM po, magtanong lang po, bakit po ang inahin ng manok ko 9 months na ayaw pa magpakasta sa budka? Napurga ko at napaliguan ko na, nag-bacterial flushing ko na rin, bakit ayaw pa magpakasta? Ano po ang dahilan bakit ayaw pa rin magpakasta? Okay, Cards Duke, ganito yan.
Ang inahin na nagpapakasta, yan ay dahil handa na siya na mangitlog. Meron ng tinatawag natin na follicle stimulating hormone. So, ibig sabihin, yan ay isang hormone na yung utak sasabihin niya, uy, mag-develop ka na ng follicle at kailangan yan ay iitlog mo na. Pag nandiyan sa stage na yan, ang manok na yan ay handang magpakasta. Kung mas bata pa siya at nagde-develop naman yung egg follicle sa ovary, yung mga hormones na binanggit ko, gaya ng follicle stimulating hormone, yan ay natural na darating. Pero pag 9 months na ay ayaw magpakasta, ibig sabihin, wala siyang itlog na nakahanda. Wala siyang egg follicle na magmamature para iitlog niya. So, tanong mo, ano ang dahilan? Una, baka naman yung pulat mo ay sobrang payat, undernourished, kaya walang na-develop na egg follicles. Pangalawa, baka naman yung pulat mo ay sobrang taba, may sapola, naiipit yung egg follicles, kaya hindi mag-develop. Pangatlo, ito yung binabanggit ko lagi sa inyo. Kung ikaw ay breeder, ingatan mo na huwag tamaan ng infectious bronchitis ang mga sisiw na babae. Pag tinamaan sila as early as 1 week, 2 weeks, 3 weeks, or 4 weeks, yung kanilang ovary ay maaapektuhan. Ito yung binabanggit ko lagi na magkakaroon ng false layers. Sila ay lalaki, akala mo magaganda silang pulet, pero yun pala hindi mangingitlog ng maayos dahil apektado ang kanilang ovary at egg follicles nung sila ay bata pa dahil sila ay tinamaan ng infectious bronchitis. Kaya inuna kong diniscuss noong nakaraan na sa mga breeders na humahanap ng replacement pullets, importante na bakunado ang inyong mga sisiw, hindi lamang ng D1B1 o ng Lasota, pero dapat may kasamang infectious bronchitis dahil yung IV vaccine na yan, hindi lamang yung bronchi o respiratory system ang binibigyan ng protection, kasama na ang ovaries. Kaya nung una yung IV, tawag din sa kanya infectious nephrosis that affected yung kidney. Ngayon kung affected yung kidney, katabi lang yung ovary, affected din rin yung ovary at mga egg follicles, kaya nagiging false layer. So ito yung mga posibleng dahilan kung bakit ayaw magpasta dahil wala ng itlog na nakahanda. Pag yan ay may mga egg follicles na ready na itlog, pag nag-secrete ang follicle stimulating hormone, siguradong mangingitlog yan, magpapakasta yan. So, ang bottom line, hindi nagpapakasta kasi hindi pa siya mangingitlog. Ito naman si Chico Bulate 5268. Ang tanong niya, Good PM Doc, tanong ko lang kung pwede na ba magbigay ng antibiotic 3 days mula pagkapisa para maalis yung minana nila na sakit sa magulang. Okay mga kaibigan, kung malala nyo, nagbanggit na ako ng tinatawag na vertically transmitted diseases. Ito yung mga sakit na galing sa parent stock o yung broodcock o yung broodhen at mamanahin ng mga sisiw. So inumpisa ko sa mga virus, kagaya nga halimbawa ng ND, saka IB, yung Newcastle disease o peste, infectious bronchitis. Ang sabi ko, prevention is much better than cure. So mas mainam, bakunahan nyo ng ND and IB yung inahin para magpasa ng maternal antibodies para hindi magkapisik o magkasipon yung mga sisiw dahil sa early ND or IB infection. Binanggit ko rin na mas mainam gamitin natin yung mga healthy na broodstock, lalo yung inahin na walang mga sipon, lalo na yung may E. coli at mycoplasma. Mas mainam bigyan nyo sila ng Elspec, Spectromax o kaya Amtil, yung mga inahin na yan, bago sila may breed para malinis yung bakterya sa loob ng kanilang katawan at hindi nila ipapasa doon sa sisiw. Kasi kung sa sisiw ka magagamot, nandun na yung sakit, mas mahirap gamutin. Mas mainam sa umpisa pa lamang sa mga inahin, wala nang sakit para walang mamanahin ang mga sisiw. Ganun pa man, kung hindi mo nagawa yun at may mga pisik o hala yung mga sisiw,
na napisa, huwag mo nang hintayin yung 3 days. As early as day 1, pwede ka nang magbigay halimbawa ng ambroxetil para huwag lumala ang sipon at hala na galing doon sa inahin. Ang tanong mo ay 3 days after, kasi baka balak mo magbigay muna ng mga vitamins and minerals ng day 1 to 2 dahil wala ka naman nakikitang mga sakit. So, okay lang yun. Pagdating ng 3 days, wala ka naman nakikitang sakit, pero gusto mo lang makasigurado at bigyan mo ng antibiotic, walang problema yon. Kasi makakatulong kung meron man siyang minana na konting bakterya sa kanyang nanay. Pero pag nakakita ka ng problema, huwag mo nang hintayin yung day 3. Day 1 pa lang, bigyan mo na. Ulitin ko, pag day 1 and 2 okay, at kung gusto mo bigyan ng 3rd week hanggang halimbawa 7 days, wala rin problema. Bigyan mo lang siya ng supportive na vitamins and minerals para lumakas ang resistensya. Nag-comment lang si Agriculture Tayo 8761. Sabi niya, mali pala sa ilong ipatak ang Gumboro Doc, sa dila pala. Okay, ito yung binanggit ko na mas mainam ng Gumboro ay ipainom o ipatak sa dila. Pag ipinainom mo yan o pinatak mo sa dila, syempre, diretso sa lalamunan, diretso sa bituka, hanggang dun sa dulo kung saan nandun ang bursa of Fabricius. Ito yung receptor site ng Gumboro vaccine. Nakita ko kasi nung araw, pinapatak talaga yung Gumboro vaccine sa mata o kaya sa ilong. Iisa ang epekto ng patak sa mata at ilong. Yung binanggit ko na nasolacrimal groove. Naso, nasal, ilong. Lacrimal, mata. Iisa yan. Dadaan sa mata o ilong, papunta sa lalamunan, tapos lulunukin. Siyempre, pupunta pa rin yan sa digestive tract. Hindi mali yung paglalagay sa mata o ilong ng Gumboro vaccine. Kaya lang, dadaan pa sa mata, ilong, sa bituka rin naman ang pupunta. So, nababawasan yung bakuna. Dahil yung bakuna, may iwan sa mata, may iwan sa ilong, hindi full dose ang darating sa bituka. So, mas mainam, ang suggestion natin, dila, para rekta sa bituka, hindi nadadaan sa mata o ilong. O kaya ipainom mo, diretso sa lalamunan, sa bituka, hanggang sa bursa na hindi na dumadaan sa mata o ilong. Yun naman ay hindi mali. Suggestion lang natin para mas maganda ang pagbibigay ng full dose ng bakuna pag pinadaan sa dila o sa lalamunan through drinking water. Mga kaibigan, marami pang health concerns ang gustong i-raise ng ating mga maginoong magmamano. Yan ay pagpapatuloy natin sa ating mga susunod na episodes. Pero laging tandaan, sa performance ng ating mga manok, pang breeding man o panlaban, health is always number 1.